Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May mga nadiskubring sikretong lagusan sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa ika-6 na araw na paghahalughog para ihain ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod po sa magagarang silid, detalyado at kakaiba rin umano ang disenyo sa ilalim na nagpapahirap sa paghahanap sa pastor. May mga nadiskubre rin ng mga otoridad na bolo sa tumpok ng buhangin, molotov at live wire na bakod sa loob ng compound. Nakatutok live si June Veneracion. June. Emil, Pia at Mel, ipinakita ngayon ng DILG at PNP ang ilan sa mga hamon na nagpapahirap umano sa mga pulis sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagpasok ng mga pulis sa cathedral ng KOJC ay nakita nila ang mga sikretong lagusan na ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos ay papunta raw sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Meron ding magagarang silid. At sa ilalim ay makikita naman ang basement. May mga hilera ng kwarto na hindi pa gawa. Ang mga intricate design ng mga istruktura ay kabilang daw sa nagpapahirap sa mga pulis sa paghahanap kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Noong mga unang araw ng operasyon ay ginamitan din daw ang mga pulis ng laser light. Sa mga tumpok ng buhangin ay may mga nakikita naman at tatagpuan na mga nakatago daw na bolo. Ang bakod, meron pang live wire. Meron din mga Molotov cocktail. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy daw ang paghahanap. May mga namomonitor pa rin daw ng mga tibok ng puso sa ilalim ng lupa. Indikasyon na posibleng may mga tao pa rin. Bukod sa ground penetrating radar na kaya makadetect ng tibok ng puso sa ilalim ng lupa, ay may mga iba pa raw makabagong teknolohiya ang ginagamit ngayon sa paghahanap kay Kibuloy. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos at PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. In fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon, no, na pwedeng pagtaguan. Marami na po tayong na napuntahan without revealing the exact location po, but we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa kung saan yung exact location po ng mga hinahanap po natin. Yan muna ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Sunod-sunod na nga ang pagpapasok ng high-tech equipment ng pulisya matapos iginit ng korte na tuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sa Davao City Engineering Office naman dumulog ang kanyang religious group para itigil ang umano'y drilling sa kanilang compound. Mula sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Mel, sa ika-6 na araw ng pagsisilbi ng kapulisan ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, iba't ibang kagamitan ang ipinasok ng pulis sa loob ng KOJC compound. Nagsinatingan din ang mga pulis na mula pa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Sinuri rin ang pader na ito, pero bigo pa ring makita ang umano'y secret entrance. Based dun sa nadidetect ng device, ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa katedral pero wala ring nakita. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate
PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Sikibuloy po dito. Paglilinaw ng Davao Regional Trial Court, di pinipigilan ng inisyu nitong Temporary Protection Order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngayong araw, may iba pang pinasok na mga equipment ang PNP sa KOJC compound, kabilang ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. Sa may cathedral, andon ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton elec device. Lahat ng aparato na ito kayang mag-detect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Ang gamit na metal detector, inireklamo ng KOJC. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Baka gold na ang hinahanap nito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control any and all natural resources. Dumating na rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang aakalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idaan sa scanner. Kinukunan na namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Pero tikom ang bibig ng PNP sa mga equipment na ito, pero tiniyak na legal. The ground commander doesn't want to reveal, this is part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Socsargen na tutulong sa civil disturbance management. 24/7 na kasi ang operasyon at pagbabantay sa loob at labas ng KOJC compound. May mga sundalo ring tutulong sa crowd control. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC, kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpasok ng armas ang pulis. Yung una pong pumasok, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions. Miyerkules ng gabi nang may 5 mga nakasibilyan na pinapasok ang PNP sa loob ng compound, pero wala pang ibinigay na detalye ang PNP kung kasali ba ang mga ito sa kanilang human intelligence. We don't have any other targets sa loob. Ang target talaga namin is mahuli si Kibuloy and 4 others. Ang drilling naman ng PNP sa compound, hiniling ng KOJC sa Davao Engineers Office na ipatigil na. Mel, sa pinakahuling bilang ng PNP, umabot na umano sa 6 na po ang sugatan sa kanilang hanay. Samantala, 29 na miyembro ng KOJC naman ang kanilang sinampahan ng kaso. Pero ayon naman sa KOJC, aabot rin o di bababa sa 16 na miyembro nila ang sugatan. Simula nung inisyo o nagsilbi ng warrant of arrest ang PNP dito sa KOJC. At isa rin sa mga resulta ng operasyon nila ang pagkamatay ng isang miyembro. Mel. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV.